Panoorin ang video na ito at ating matutunghayan ang paninira ni Leila de Lima sa ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Masasabing walang kadala-dala ang ginang na ito at gusto na naman bumalik sa kulungan. Mayor Mabilog, meron ba talaga ma'am ganitong impormasyon noon na nakuha kayo sa Liberal Party na may plano ang Duterte administration na pilit na ilink sila Mar Rojas at dating Senate President Drilon dito nga sa illegal na droga? Wala po akong maalala na may ganyang impormasyon. Pero hindi po kami nagugulat sa mga ganyan na mga revelasyon ngayon. Kasi talaga naman na yung dating Pangulo ay may kapasidad na talagang guluhin at talagang balikan at talagang gawan ng kung ano-ano. Gipitin yung mga mga kalaban sa politika o kaya kahit mga personal na mga kalaban niya. Kaya hindi na po kami nagugulat. Bagamat sabi ko nga, wala naman akong maalala na lumabas na o narinig namin nakarating sa Liberal Party na ganyan nga yung mga sinasabi ngayon ni Mayor Jael Mabilog. Pero nung umalis nga siya ng bansa, syempre, iisip namin yun, there must be a reason. Ano nga noon is may mga pinapapatay. Meron siya mga kinigiit. Tingnan niyo yung ginawa nila sa akin. Sila ng mga kung ano-ano mga para lang gipitin ako, pahirapan ako. So may kapasidad yung dating Pangulo. Kasi makikita natin yan sa kanyang pagka-vindictive na pinipersonal niya lahat. Maski yung trabaho niya, ginagawa niyang personal na lahat. Maski yung mga pag-aano niya sa mga ibang bansa. Alam mo na yung naging anti-US siya dahil nga may mga karanasan siyang personal. Mga ganun po, yung parang nasa ugali yan ng dating Pangulo. So hindi na ho tayo na nagulat doon. Pero yung nabanggit mo yung Quadcom, yung hearings ngayon na nangyayari na maraming lumalabas na mga revelasyon. Sa tingin ko marami pa na dapat alamin. Kasi kung mga ganyan nga, lumalabas na yan na nagpapapatay, nag-o-order ng pagpatay, nagpapatay nga siya ng libo-libo, more than 20,000. Na karamihan ay mga mahihirap, yung mga street drug pushers. Yung mga nakikita niya mga medyo malalaki, katulad niya, pinapatay na lang niya. Yan, may balak na patayin si ex-mayor Mabilog, pinapatay yung tatay ni Kerwin Espinosa, pinatay yung halos buong pamilya nung si Paruhinog. So yun ang naging gawain. Pero ma'am, ang dami na kasing humaharap na testigo, di ba? Ang daming resource person, yung isa nga si Espinido hanggang ngayon nakaupo pa sa pwesto sa PNP, no? Ang daming nagsasabi, imbitahin natin si dating Pangulong Duterte, pero syempre sinasabi rin merong courtesya sa kanya. Pero kapag ganito ba ka-serious ang mga aligasyon, hanggang saan pwedeng ibigay ang courtesya at hanggang saan pwedeng tumanggi ang isang target na resource person, ma'am, pagdating sa usaping legal? Wala pa kasi tayong ganyang karanasan, This is unprecedented na mismo ang isang dating Pangulo ay nahaharap sa mga seryosong aligasyon katulad ng mga naririnig na natin ngayon dyan sa mga hearing na yan. Kaya parang parang test din ito sa Kongreso, sa House of Representatives na ipatupad ang kanilang rules. Kasi kung kaya ngang at pinapatupad nga nila sa iba pa na mga resource persons or even witnesses, ay bakit hindi pwedeng ipatupad din, i-enforce at i-assert yung kanilang authority over any previous high official. Pero hindi ko sinasabi na madaling gawin yan kasi tama naman yan na may kortesiya kahit papano para sa dating Pangulo. Pero kung lantaran na nakikipagtigasan, lantara na katulad nung yung kanyang anak na Vice President, binabastos
ang House of Representatives, siguro naman pwede silang merong gawin para i-assert nila yung authority